laging, dapat lagi talagang handa. Kasi ang Japan, earthquake ready na nga yan. Yes. Tingnan mo naman yung pinsala. Ready pa rin. Oo. At balita naman tayo mula sa Bahrain dahil sa patuloy na protesta sa mga kalye doon, nagdeklara na ng martial law ang hari ng Bahrain. Kaya ang mga ralista na paatras matapos gamitan sila ng kamay na bakal. At sa gitna ng sagupaan ng magkabilang panig, 2 pulis ang namatay at 5 naman daw ang namatay sa hanay ng mga ralista. Nagdeklara na rin ng 12-hour curfew ang mga otoridad sa Manama. Pinagbawal na rin ng anumang malaking rally. Kaya naman tutulak na ngayong araw ang isang team ng Department of Foreign Affairs para i-monitor ang lagay ng mga Pinoy. Matapos silang itaas sa Alert Level 2 ang sitwasyon doon. Pinapayuhan din nila ang mga Pinoy doon na limitahan na ang paglabas sa kalye. Muli namang pinairal ng Department of Labor and Employment ang deployment ban sa naturang bansa. Baka ilang Pilipino kaya nandun? Wala pang number. Pero ibig sabihin, bawal nang umalis sa mga Pilipino dito papuntang Bahrain o yung mga bago pa lang, yung mga first time pa lang magkatrabaho doon. Kasi yung pag narinig ko sa radyo kanina umaga, yung mga dati pang nagkatrabaho doon, yung pabalik na lang sa trabaho nila. Pwede. Kumbaga binigyan sila ng waiver to sign na before they leave. May risk. Oo, they risk it. Pero yung mga bago, yung mga first time dapat sasabak doon, eh hindi na pinapunta. Maligaw pa yun raw. Hindi alam kung saan tatakbo. Wala rin mga dating landmarks. So, ang hirap niya, nakisawsaw na rin ng Saudi Arabia, diba? So, parang medyo mahirap magtagumpay, lalo na mukhang ano rin hindi rin isa yung mga tao doon sa protesta nila magkakahiwalay din Pero mga Pilipino, some of them, they're still risking it kasi ang money doon, malaki dinar Diba? Ang laking pera nun. So, usually, diba, kahit na may gera nga doon sa Middle East, ang gusto talaga na pag-uwi nila dito ay makabalik ka agad-agad. Pero tanda natin, ang nakikita natin mga imahe, isang lugar lang sa Bahrain. Malaki yan So baka malaking lugar naman ang hindi epektado. Okay, makigan, pasadaan naman natin mga aksyon balita sa mga ito. Narito na, Ronda Reports. Isang van ang sumalpok sa puno sa Antipolo, 5 ang sugatan na pawang naipit sa van. Yan ang Ronda Report ni Dante Perello. Dante. Ang eksenang inabutan ng GMA News Team sa Sumulong Highway, Antipolo City, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Pinagtutulungang alisin ng mga rescuer mula sa pagkakaipit ang isa sa 5 sakay ng puting L300 van. Sinubukan nilang gamitan ng palakol at bareta, pero halos mag-iisang oras na ang nakakalipas ay bigo pa rin sila. Kaya humingi na sila ng tulong. Iga na ilabas lang ang biktima ng van nang dumating ang Marikina Rescue Team na may dalang spreader cutter. Isinugod ang 5 biktima sa Amang Rodriguez Hospital kung saan kritikal ang 3 matapos maputulan ng braso, paa at magtamo ng grabing pinsala sa ulo. Iga na ayon sa isang saksi, mabilis raw ang takbo ng van at nawalan raw ng kontrol ng mapadaan sa malalim na bahagi ng bangketa. Nagpaikot-ikot ito hanggang sa tuluyang sumalpok sa isang puno. Ang ibang pang detalye niyan, Igan, sa aking pagbabalik mamaya sa unang balita. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Dante Perello. Isang sunog naman sa Club sa Basra, Quezon City. Tinatayang nasa 1,200 bahay ang natupok. Yan naman ang Ronda Report ni Salima Refran mula po sa Quezon City live. Salima. Igan, tinatayang 2,000 pamilyang nawala ng tirahan sa malaking sunog na naganap kagabi dito sa Barangay Culiat, Lower Basra sa Quezon City. Pasado alas 7 kagabi nang magsimula ang sunog na tumupok sa nasa 1,200 tirahan na karamihan ay gawa sa light materials. 10 milyong piso tinatayang halaga ng pinsala ng sunog na umabot sa Task Force Bravo at naapula bago maghating gabi. Hinihinalang illegal connection o jumper ang sanhi umano ng sunog. Samantala, may 50 hanggang 100 pamilyang piniling magpalipas ng gabi sa kalye sa halip sa evacuation center sa loob ng Sunville Subdivision. Igan. Okay, maraming salamat, Salima Refran. At update naman tayo mula sa New Zealand. Kinilala ng New Zealand Police ang ika-6 na Pinoy na nasawi sa pagguho ng CTV building sa Christchurch. Siya po si Emabel Cabahog Anoba, 26 years old. Sa ngayon patuloy pang hinahanap ang 5 pang Pinoy na na-trapped din sa CTV building. Sila ay sina Jessie Lloyd Redoble, John Christopher Chua, Ezra May Medalye, Mary Louise Ann Amantillo at Rhea May Sumalpo. Samantala, tapos na po ang masasayang araw ng mga nagmamanehong lasing o nakadroga. Sa Kamara kasi may panukalang taasan ng parusa sa mga mahuhuling drunk drivers. Sa House Bill 4251 na naipasa sa Kongreso, ang mahuhuling langos sa alak ay papatawan ng 5,000 hanggang 20,000 pesos na multa.
Ang 10,000 pesos naman ang multa para sa mga mahuhuling nagmamanehong nakadroga. Sisimulan na rin ang paggamit ng breath analyzers at desktop drug testing para mas madali nang malalaman kung ang driver ay nasa impluwensya ng alkohol o droga. At bukod sa multa, papatawan din ang mahuhuling driver ng automatic na kanselasyon ng kanyang lisensya. Paano kung nakabanggat sa kabatay ng tao? Diretso kulong na dapat yun. Kaso, Pero ano yun eh? Hindi, bailable yun eh. Bailable ang reckless imprudence resulting to homicide kasi. Hindi mo naman pinlano yung pagpatay. Pero dapat nga paglasing ka at may droga ka, murder na yun. Oo, diba? tama. Tsaka yun na ba natin, breath analyzer lang? Kasi sa Amerika daw meron silang test, yung talagang lumalakad sila sa linya, yung gumaganong-ganong pa sila ng Hindi ba kamay. choke lang ang kailangan nila? Mas mura yun. Isang Kaysa sa breath analyzer. Exactly. Not everybody can be given that. Kailangan So, ko ba dapat ng may ganun breath pala analyzer? Kausapin mo lang. Chico, Oo, amoy mo na Chico. Kaya dapat maging bata. Ang tagal ng reaksyon natin dyan. Ilan na nabatay. Tama. Kaya tambay na kayo dyan sa Morato, Defort, Makati. Baka maapektuhan yung mga lugar kung saan Pasig, uso ang lasingan. No? Oo, tama. Dahil, di ba, kahit pa paano, alam, yan sa Pasig, ako, Pasay, halos lahat to talaga merong umagahan eh. Kasi kung hindi man sila yung Ang dali makamatay, namang huli niyan eh. oo, sila naman ang mamamatay. Right. Diba? Oo. So siguro yung lang, sarili nila, protektahan nila. Kumbaga, pag alam nilang maglalasing sila or lasing na sila, they can ask somebody, call somebody to Minsan drive kasi them. ano, which is parang really medyo good. macho yung tingin ng mga tao sa sarili Kaya ko nila yan. dito. Kaya ko yan. Kaya ko magmaneho. Ba't ako magpapamaneho sa iba? And that is yun na nagiging risk para hindi lang sa sarili mong buhay din na ibang tao. Kaya nga yung payo nung isang lasinggero sa amin sa Tundunong araw patay na po siya ngayon. Ay, ayan, ano yung ginawa niya? Pag uminom kayo, lagi kayong merong ititira, pauwi. Tama. Hindi yung Pero- hindi na alam mo yun. Hindi nyo alam kung nasan kayo. Hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo. Mahilig pa naman tayo sa for the road. Kahit For the road. go. At balita naman po mula sa Benguet, isang sunog ang lumamon sa ilang gusali sa compound ng Philex Mining Corporation, isa sa pinakamalaking copper ore mining company sa bansa. Sa lakas ng hangin, ang sunog na unang tumupok sa building number 5 sa loob ng main camp. Kumalat pa sa kalapit na building 6 at 7. Ilang staff houses at isang apartment ang nasunog din. Pansamantala namang inilikas sa isang basketball court ang 75 pamilyang apektado ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. At gusto naman sunod-sunod na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, isang tigil pasadang ikinasa ng Condor, Piston Bicol sa Bicol Region kahapon. Labis pong naapektuhan ng biyahe roon dahil naparalisa nila ang 85% ng transportasyon sa 6 na probinsya ng rehiyon. Kahit walang nagawa ang ilang mga paaralan kundi magkansela ng klase, lalo na sa mga malalaking universidad sa lungsod ng Legazpi. Ito naman lakarin ha. Agad naman ding napadeploy ang Army at Navy trucks doon para tulungan ang mga na-stranded na pasahero. At isa lang ang balita mula sa Alaska, sa unang pagkakataon, isang taga-roon ang nanalo sa isang sled dog race. After 35 years, hawak na ni John Baker at ang kanyang aso ang fastest record. Natapos niya ang 1,100 miles sa loob lamang na 8 days, 19 hours at 46 minutes. Natalo niya ang record ng 4-time champion Martin Bucer noong 2002. Ang paligsahan nga ito ay ginagawa para gunitain ang 1925 rescue mission kung saan nakapagpadala ng medisina gamit ang sled dog relay. Congrats! 8 days sa lamig. At sa New York naman, literal na party animal ang feeling ng mga aso roon. Gaya ng mga tao, meron na rin silang sariling nightclub. At gaya ng ibang club, meron din itong DJ. Available din ang mga non-alcoholic drinks. Yan, they can drive after they drink. Gaya ng Bowser Beer, Sauvignon Bark, at Swift and Tail Wines. Gaya ng mga amo, siguradong hindi mag-worry sa kanilang mga alagang aso. I wonder kung ipipick up din yung mga aso doon, di ba? Sa mga Pwede. Hey, what's your name? May Dapat linya kaya limita- sa labas, tapos may bouncer. Tingnan mo, You're dapat in, you're limitado out. ba pag nag-drive yan, ma-accident? Hindi, wala na non-alcoholic nga daw. Ganun ba? Yes. Imagine ko yung bouncer bulldog sa labas. At least yung DJ tao sobrang luho Sobrang. Grabe. Yaman. Matindi niya pag nagaya gabi-gabi na yung alaga nyo. At Showbiz news. Showbiz news naman po tayo kasi natuwa ako sa mga aso. Showbiz news po tayo mga kapuso. Pinangunahan na ng teen pop icon na si Justin Bieber ang unveiling ng kanyang wax figure sa London. Masayang-masaya naman si Justin nang makita ang kanyang wax figure sa Madame Tussauds Museum.
Agad pansin din sa replica ni Justin ang kanyang signature hairstyle. Isa lamang ito sa 3 wax figure ng singer. Ang iba'y nakadisplay sa New York at Amsterdam. Ay, Nice, kuha. nicely done. Nicely done. Nicely done. I wonder kung yung mga babae, yung mga fans niya, nagpa-picture, ay, nahalikan din yung wax. Meron, Matunaw yan. Actually, muntik na rin tumili si Justin nung nakita niyo. Ganun siya Oh, kagwapo. that's Pero how I meron look. talaga nagkagulo dyan yung mga babae dun sa wax figure niya. Nicely done. Ang Justin. ganda. Very nice. Ano yung mga bata? Wala pa Oo, Pilipinong yung nasa wax figure. Wala pa ba? Malapit Manny na. Pacquiao. Manny Pacquiao Oo, siguro. pwede. At Loga Showbiz naman tayo ngayon pa lang ay nagpapasalamat ng Kapuso Foundation Vice President at Chief Operating Officer Mel Chanco sa mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Pangungunahan kasi ng dalawa ang bazaar na may temang heat wave sa darating na April 15 to 17 sa World Trade Center sa Pasay.